Para sa user management, gumawa lang tayo ng variable credential. Dito natin i-store yung username, password, tsaka yung user type. And then itong constant na tuple, yung types, gagamitin natin to check if yung user type na input is valid. Kasi admin or user lang yan naka-title case siya. And then unang function, validate password, check lang nito yung password kung valid. So kunwari, less than 8, must be at least 8 characters yung error, yung message. And then, ganun lang din, lowercase, upper, must include at least one uppercase, digit, isang digit, special car and special cars, isang special letter. And then lahat to, ito yung mga condition na hindi siya valid. So, yung is valid na variable is making false. And then, dito, if yung is valid is true pa rin, since walang na-trigger doon na if condition, walang nag-true. And then, dito natin ngayon ipiprint kung normal or strong password. Sa normal, equal to 8 yung length ng password. Kapag greater than or equal to 15, strong password. After nung mga yon, i-return natin ngayon yung value ni is valid. It's either true or false. Kapag true siya, pwedeng pwede yung password. Wala siyang error. Na-meet niya lahat ng requirements, kumbaga ganun. Kapag false yan, meron siyang error message na isa dito. So, lower digit, upper, ganyan. And then, second function is yung login. Meron tong parameter na username at password. Dito, chine-check niya kung yung pinasa nating arguments is equal to the username na nandun sa list na credential or equal to password na nandun ulit sa credential na list. And then, kapag both are true, ipiprint niya yung user type has login. So, kung user type niya is admin, admin has login. Kung user has login. And then, return true dahil naka-login. Kapag hindi naka-login, return natin na false. So, dito, nag-print lang tayo ng user registration, first name, middle initial, last name. So, sa middle initial, meron tayong index 0 dyan para yung first character lang ng string yung matatanggap ng variable. And then dito, sa line 40, while true, user type equals input type of user, admin, or user, that title case. So, kukuha tayo dito ng user input na string, and then igagawin natin siyang title case. If yung user type, it types, o yung constant variable na may laman na title case na admin or user, kapag yung user input is equal sa laman ng types, then magbe-break tayo sa while. Lalabas tayo ng while loop. Kapag wala doon, print natin invalid user type. So, suppose nandoon yung user type, and then kukunin naman natin ngayon yung username. So, input enter username, and then proceed tayo sa pangalawang loop, while true. So, kunin natin ngayon yung password. And then, if validate password, so, nandito yung kanina, yung return is valid. So, it's either true or false. Kapag true, meaning walang na-meet natin lahat ng requirements sa password. So, kukunin natin ngayon yung confirm password, then, check natin kung equal ba yung confirm password sa password. Kapag equal, print user registered, and then, lalagay natin ngayon yung username, password, user type kay list na credential. Kasi kailangan natin siya i-access doon sa login na function, which is index 0, index 1, index 2. Kapag nakapag-register, break na tayo ng while loop. Kapag hindi equal yung confirm sa password, magpiprint yan ng confirm password does not match. And then, kapag yung validate password is, kunwari, meron siyang false, basta false siya, meron siya nalabag dun sa requirement, mapiprint tayo ng weak password. So, ang mangyayari nun, kung wala kang lowercase at uppercase, mapiprint mo na yung must at least have one lowercase at one uppercase, and then yung last print is yung weak password. So, lahat ng hindi mo na-meet na requirement, mapiprint lahat yun. And then, yung sa dulo, weak password. So, kunwari, tama yung password mo, valid siya,
punta tayo dito sa login. So, meron kang attempts, constant to, equals to 3. So, gamit tayo ng for loop na for attempt in range attempts. So, yung attempt, value niya is 0 to 2, 0, 1, 2. Tatapos siya sa 3. So, 3 times to. Kuha tayo ng input, username at password. And then, sasalpak natin to sa condition na login username password. Ito yung function natin na nag-return ng true or false kapag equal yung username sa credential and yung password sa credential. Kapag equal, break tayo and then nandun na sa function yung print na user log. Admin or user has logged in. Kapag hindi naman yan nag-true yung condition na if, mapiprint tayo ng you have attempts minus attempt minus 1 attempts left. So, ang logic dito sa sa f-string na attempts minus attempt minus 1, since yung attempts is 3 minus unang value ni loop variable is 0, 3 minus 0 is 3 minus 1 is 2. So, nagamit niya na yung una niyang attempt. So, 2 na lang yung left na attempt niya. So, pag niran natin to, lagay ko lang, yan, B, Nunez, and then type of user, kapag mali yung user natin, add B, invalid. User, tama yan. And then, my coder, tama. And then, sa password, kunwari, 1, 2, 3. Ayan. As you can see, nag-trigger lahat ng hindi mo na-meet na requirement. Sabay sa pinakahuli is yung weak password. So, lagay natin 1, 2, 3. Ayan. Meet natin lahat. So, normal password na siya since 8 numbers. Ay, 8 characters. And then, gayahin lang natin. Wag natin gayahin. So, confirm password does not match. Please create new password. So, okay. Ito. Ngayon, tama na. Normal. Nice. So, user registered. Tapos ngayon, login natin. My coder. Mali natin yung password. So, you have 2 attempts left. Isa pa. Mali. You have 1 attempts left. And then, pag minali ko to, mag-end na yung program. Pero, ilalagin muna natin. 1, 2, 3, QWE, Q. Tapos, ayan. So, user has logged in. User, kasi yung user type niya is user. Kung admin yung nilagay ko kanina, admin has login yung lalabas. Kung minali ko yung username or password ngayon, magpiprint siya ng you have 0 attempts left and then mag-exit yung program.